Hi guys, welcome to our vlog. So I'm Ninang Mars and wala si Jordy today. So ang gagawin ko ay mag-share lang ako sa inyo. So, ngayon ulit ako mag-share dito sa YouTube channel ko. I'm very busy sa Facebook tsaka sa TikTok. Napabayaan ko na tong YouTube channel. So ngayon, I decided, feeling ko kailangan ko naman siyang buhayin, di ba? Charing. Okay. So, people always ask me, bakit Australia? Why did I end up here, di ba? Instead of, Canada. So, well, funny story. So, my best friend was processing her visa in Canada. I mean, for Canada. And she kept encouraging me. Sabi niya, Mare, best sir, tawag niya pala sa akin. Apply na tayo for Canada. Kasi sila, nasa process na sila. And ako, walang idea. Parang pasikret nilang sinabi yun eh. And I was like, sis, I don't like Canada. Talaga. Oh my gosh. Respectfully, because of the snow. Yun talaga yung reason. Ayoko ng sobrang cold. Kaya, like, imagine me surviving the snow. So, ate, my gosh, I'm from the Philippines. Alam natin gano'n kainit sa Pilipinas. And I already complained sometimes using the aircon na sobrang lamig. So, mahina ako kasi sa lamig. So, and then, why did I choose Australia? Yun nga yung tanong, di ba? So, back then, I started thinking seriously, thinking abroad. So, not gonna lie, I wanted a new experience, better opportunities, and honestly, I wanted to challenge myself. Yun. Okay? So, Canada was an, option because of my best friend. But every time I imagine the snow layers of jacket, although, nag-layers din kami ng jacket dito sa Australia during winter. Pero wala kasi ditong snow, ulan ang meron. So, usually, sanay na tayo sa ulan sa Pilipinas, diba? And then, of course, yung frozen hands. My God, parang mga hotdog tayo sa Canada, diba? Ganon. So, basta gusto kong magtago na lang sa kumot. Ganon. So, I thought, why not Australia, diba? So, closer to the Philippines, ang weather na mas kaya ko. And also, I have relatives in Perth, Western Australia. So, kaya ako nandito sa WA. And then, believe me, having family nearby helps a lot because moving countries alone, whew, it's not for a week, guys. It's not. It's not. Hindi to teleserye na pagbaba mo ng airport, may background music at instant successful life ka na agad, diba? Hindi ganun, guys. Hindi ganun. Okay, mag-expect ng ganun. Unless siguro kung meron ka mga experience, ganyan, skilled ka, ganyan, baka swertein ka pa makahanap ng trabaho. Pero hindi ganun kapag wala tayong experience, kagaya ko. So, ayan. Mag-start tayo sa simula, diba? Ganyan. So, once nag-design ako ng Australia, naghanap ako ng school. Before naghanap ako ng agent, I started looking for schools. And then, I found out na this school, yung current school ko, which is Stanley College, is yung pinakamalapit sa address ng pinsan ko. So, pagkatapos ko makuha yung school that could help me process, naghanap ako ng agency. So, based on my research again, so lagi ako nagre-research talaga, hindi ako naghanap ng agent, tapos doon ako nag-rely. Ang ginawa ko is nag-research talaga ako kung paano yung proseso and everything, ano yung mga kailangan ko, ganyan. So, bago ako nag-agency, I already know what course na gusto kong kukunin sa school na yun. So, may school na ako, may course na ako. Ang ginawa na lang ng agency is to check if ano ba ako doon sa course na yun? Align ba ako doon? So, yun yung ginawa nila. So, and this is something people ask me all the time. So, magkano ang agent mo? Magkano? Actually, my agent is free. Libre lang po. Libre lang ang agency service. What I paid for were, the actual expenses related to the visa and the study process. So, yung school, yung visa fee, tapos, ano yun? So, visa fees, school fees, insurance, medical and other requirements, yung biometrics, kasi first time kong pumunta ng Australia, so kailangan ko mag-biometrics, di ba? So, I first contacted the agency around December. This is Pathway to Oz. Magaling po sila. Very, very professional. Maayos sila. Talagang siniset na lang yung expectation. Some people, nagre-reklamo na mabagal, but usually, the agent set the expectation kung kailan nila maisasubmit yung requirements mo, ganyan. So, medyo mahaba din yun, diba? So, nag-start ako December. And hello, that was Christmas season. So, maraming naka-leave. So, hindi ako ma-replyan kagad, diba? Hindi naman sana mamadali. Pero yan, December ako nag-start mag-process. Understandable. Real processing started around January 2023. Ayan. And then, when the requirements collection era began, and let me tell you, collecting documents is like Pokemon. Yeah? Gotta catch them all. Yan, medyo madami tayong requirements, diba? Siguro, iano ko na lang sa separate video yung requirements kasi medyo mahaba siya, guys. Mahaba siya. Hindi ko siya kayang isa-isahin dito. Okay, so, after taking me like school options and intake dates, binigyan ako ng agency ko, ng Pathway to Oz. They gave me a school options. Wait lang guys, nagagalaw yung yung camera ko. Sorry guys. Binigyan nila ako ng intake dates, ganyan. At ang napili ko is August. Actually, merong mas early, pero sabi nila hindi kakayanin because of the requirements and the whole processing
Tapos mag-aantay ka pa ng approval for your visa. So, ang kinuha ko ay August 2023 intake. And after that, we process the school requirements to get yung Certificate of Enrollment or yung tinatawag nating COE. Ayan. So, this part involve submitting school documents and paying, the school down payment. Depende din yan sa school kung magkano yung down payment, guys. So, merong school na kailangan 1 year, may iba per semester. Basta depende sa school. So, you need to double check that. May mga school din na nagre-require sila ng agency. Ayaw nila makipag-usap sa nag-a-apply mismo na applicant. So, double check those things. And then, nung napasa ko na yung yung school requirements and paying yung down payment, nagantay ulit ako. And of course, and honestly, waiting for the approval feels like, waiting for my crush to reply. Ganon siya, diba? So, every notification, is it this? Ano is it this? Is this it? Parang gano'n na yun? Yun yun? So, I think after 5 days, I received my COE. Medyo mabilis siya, guys. Medyo mabilis yung school ko, diba? So, and that was exciting because now the visa preparation became more serious. And hindi siya madali. Marami siyang kinakailangang ipasang documents. Then I started organizing everything. So, yung agency ko, binigyan nila ako ng listahan. Mahabang listahan, guys. At that time, inaalala ko yung common requirements, yung passport, school documents, of course, yung certificate of enrollment mo from the school, and kailangan natin ng insurance, which is what we call overseas student health cover or insurance. And then, meron tayong medical examination sa Manila ako, sa St. Luke's ako. And then, biometrics, if required, yung biometrics ko sa Makati, naalala ko pa siya, kasi ang aga kong dumating sa Makati. Nag-commute lang ako ata nung time na yun, hindi ko na maalala. Pero ganun siya. English-related documents, kumuha ako ng proof of English medium instruction from PUP, from my university. Kasi during my time, requirements and assessment levels were different compared to now. So masasabi kong mas strict na sila today compare nung time na nag-apply ako, which is 2023. So that time, they are not requiring me or the other students to provide proof of funds and English. So kaya ako kumuha ng proof of English medium instruction kasi yun yung isasubmit ko na pang-replace doon sa IELTS or PTE, etc. Diba? Hindi ako kumuha. So, swerte ako nung time na yun, pero ngayon hindi na siya ganun. So, please always check yung current immigration and school requirements because nagbabago siya lagi. As in, every day. So, what I applied to me may not apply to everyone today. So, ganun siya. So, my agency guided me through all of this. So, once everything was completed, I waited for the feedback from the agency and finally, nilodge nila yung visa ko around April. So, medyo natagal lang kami dun sa genuine, yung GTE, temporary entrant GTE. Yun yung parang letter mo, na-explain mo yung bakit mo kinuha tong course, bakit yung Australia. Meron akong format nun, hahanapin ko kung kailangan nyo, pwede kong isend sa inyo, share ko. And then, nilodge nila yung visa ko around April. Hindi ko na maalala kung anong date. And at this point, I entered what I call, yung overstage. Not overstage, sorry. It's overthinking stage. Ayan. So, every applicant knows the feeling. Nag-aantay tayo, ganyan. Siyempre, hindi ako nag-overthink kasi, ma-refuse or ganyan na, hindi, parang yung feeling is, kasi nagbayad ako ng mahal, yung talaga naiisip ko, so kung ma-refuse ako, parang ayoko nang gumastos ulit, kasi mahal siya, guys, mahal siya. Although may mga school na pwede mong ma-refund, pero yung mga visa ganyan, hindi mo na ma-refund yun, diba? Sobrang mahal niya na. Okay, so, suddenly, yung, lagi ako nag-check ng email, ganyan. Tapos, sakto pa, it's Holy Week, so I need to go home. Ni-apply nila, pero kailangan kong kumuha ng medical. Naalala ko nun. Tapos meron ako menstruation. Kaya hindi ako pwede pero trinay ko pwede. Bawal yun. Okay? So, kailangan niya din naman sabihin yun sa St. Luke's na ganito, may menstruation ka, ganyan. Kasi makikita yun. So, binalikan ko na lang yung sa urine ko. Kasi nga, merong bloody. Ayan. So, after Holy Week, kasi 1 week, Holy Week na, diba? 1 week sa Sorsogon, bumalik na ako ng Manila and honestly, sige naman. Ayan. So, pagbalik ko sa Manila, bumalik ako sa St. Luke's para lang gawin yung naiwan kong medical. And then, agad-agad siyang, siguro mga 2 to 3 days nila na-approve. Hindi na-approve, na-upload sa immigration yung result ng medical ko. And then, doon na ulit mag-aantay ulit tayo ng resulta. So, nakuha ko yung visa approval ng April 18. Lunch, kumakain ako sa Burger King. Kumakain ako sa Burger King that time. Sobrang tunga talaga ako nung nabasa ko talaga. Visa approved, girl. Diba? Sasaya tayo. And, sorry guys, kumatok si Jordan. So, kailangan ko i-cut ang video kasi hindi niyo ako maririnig. Okay. So, na-approve yung visa ko, diba? Nandun na tayo sa point na yun. Ngayon, after that, kailangan ko nang i-asikasuhin yung mga bagay ko, ganyan. Kasi, kailangan ko nang i-schedule ang flight ko. Syempre, yun na yung susunod. And then, because,
social media sometimes shows only beautiful parts. Australia is amazing, you know. Nakarating na ako dito mga May 20 ata yun, or before that, ganyan. Ang flight ko nun ay Scoot, kasi sabi nila mura daw yun. Pero napagtanto ko, hindi pala siya yung pinakamura kasi pag sa Scoot, kailangan mo babayaran mo yung mga yung mga extra service ba, yung food, ganyan, ganyan. Eh, nung nag-Malaysian Airlines ako pa uwi, kasama na yung food doon. So, i-double check nyo lagi yung mga inclusion. Sometimes, mura siya kasi wala siyang ganito and ganito. Para lang, parang confusing kasi sa mga nagbo-book ng flight. Diba? So, ayun. So, maganda nga yung Australia. Pagdating ko dito, sobrang ganda niya talaga. Kasi paano ako nun, pa-winter na ata nun. May ako dumating, so autumn siya. Maganda talaga siya. Nasa Perth ako. Nasabi ko na siya kanina. And yes, meron akong relatives. So, doon muna ako nakitira sa pinsan ko. Thank you so much po sa pag-ampon. Ayan. And then, sobrang nakatulong yun. Kasi nga, kailangan, nasuportahan ako dito. Tinulungan ko sila sa paggawa ng bahay, sa paghatid ng mga bata, ganyan, ganyan. Pero sobrang laking tulong na meron akong natirahan kasi sobrang mahal po ng rent dito. So, sobrang challenging yung environment. First time ko na international travel din. So, different culture. Sobrang takot na takot ako mag-English, ganyan. So, bago ako umalis ng Philippines, nagkaroon ako ng anxiety, kakaisip ko, ano mangyayari sa akin sa Australia, ganyan. Panood ng YouTube channels, ng mga nandito na. Tapos sabi ko, hinahanap ko yung mga Australians lang, ganyan. So, pinakamahirap talaga is yung culture, may homesickness kang nafe-feel, finding work. Siyempre, independent naman ako kasi sa Manila ako nag-work. Okay, kaya carry na yun. So, kailangan mong, para sa mga pupunta pa dito sa Australia, kailangan yung siguraduhin na meron kayong enough na money, lalo na kung wala po kayong relatives dito. Sabihin na natin 3 months kasi sobrang mahal na ng dito, ng rent, ng food, cost of living, sobrang mahal niya. So, kung hindi kayo kagad makahanap ng work, mahihirapan po kayo mabuhay dito kasi sobrang mahal. Sabihin na natin kailangan mo ng 30,000 per week. Ganun ang kailangan mo per week dito sa Australia. So, hindi mo din kasi kaya sigurado kung meron ka na bang work, makuhang work. Ako swerte lang ako kasi nakahanap ako ng work kagad, pero hindi siya ganun kadali maghanap kasi nga yung mga work lang na kaya nating applyan as a student ay yung mga casual job, ganyan, gaya nung pagiging waitress, yan yung una kong mga work, dishwasher, ganyan yung mga una kong work. Ayun. So, ngayon, humaba na ng usapan natin pero yun talaga yung parang pagkasunod-sunod na nangyari sa akin bago ako nakatungtong dito sa Australia. So, yun lang. So, masasabi ko lang, kung gusto nyo talaga mag-research kayo, wag lang kayong umasa sa agents. Kailangan nyo i-research lahat kasi para maintindihan nyo yung magiging buhay nyo dito sa Australia, or sa ibang country man na pupuntahan nyo. Always do your research. Yun lang, and thank you so much. Kung nandito po kayo or meron kayong tanong, need nyo ng help, open po ako. Message nyo lang po ako. Pero din akong Facebook, Ninang Mars din, with Zay sa dulo. Just in case na kailangan nyo ng advice or anything, baka alam ko yung sagot, open po ako para tulungan kayo. Okay, yun lang po. Salamat. Sana po panoorin nyo tong video kasi sobrang haba ng recording ko. Okay, love you all. Bye-bye. Sa susunod naman ha. Love you.